Magmo-movie night sila. I heard Kuya call Summer and then I looked there. Yeah. Yung pinggan. Doon na lang sa taas, kuha na lang kayo. Ako din, Cyrus Penge. Kain tayo, guys. Yan ang ating hapunan. So, guys, gabi tayo nag-start ng vlog. Malungkot talaga. Malungkot kami lahat. First time and first night na wala si Summer sa amin. So, ganito kasi yung nangyari, guys, kay Summer. Bago ng Christmas, unti-unti na siyang nawawala ng gana kumain, ano? Lagi siyang tulog, lagi siyang nakahiga, hindi siya ganun eh. Basta yung unusual na nakikita namin sa kanya, na maninibago ka, malalaman mo na merong something na nangyayari sa pet mo pagka ganun eh. So, this time kasi, iba. Yung bawat andar ng araw talagang may pagbabago and mas lumalala. Hanggang sa dumating sa point na hindi na siya tumatayo, hindi na siya kumakain, hindi na siya umiinom ng tubig, hindi siya nag-aaya ng bumaba. Pagkakain niya, pag normal siya, tatahulan niya na yung mga kuya, ate, para ibaba siya. So, itong nangyari sa kanya, lahat yun nawala. Kaya alam na namin na mayroon nangyayari sa kanya. Bago pa siya ni-rush, dinala muna sa clinic. Then, tinest siya doon. Yun nga, nakita na positive siya sa blood parasite. Nakalagay doon sa reseta, di kasi nagko-confine yung clinic na yon. Pinayagan na makauwi si Summer, pero nakanote doon, naka-caps lock doon na for confinement ASAP. Tapos, ibinigay lahat yung gamot na pwedeng i-take ni Summer habang nasa bahay siya. So, sobrang taas ng lagnat niya, advice ng doktor na sa air condition room siya dapat ilagay. Ayan guys, i-confine na si Summer. Good girl. Relax ka lang, relax. Kaya nga. Kumakain naman po siya eh. Opo, sinusubuan nga lang po namin. Suka hindi naman po. Hindi rin nagtatai. Pero yung pinaka nakikita namin sa kanya, sobrang mainit siya tapos hindi na halos tumatay. Parang twice lang siya tumatay sa buong maghapon. Pumayat din po siya. Iko-confine niya si Summer. It's okay. Pagaling ka na. Yung test kit po pala natin for blood parasite, sir, yung to test yung 4 na klase ng blood parasite. And then, andin na yung heart herpes nasa 2A. Tapos yung sa blood chem, nasa 2.5. Bali, mga magkano po kaya abutin? Pati yung confinement na din po. Ito yung sa mga test, 6 to 50. Ang confinement, halimbawa, sa day 1, na maximize niya sa 5,000. Yan. 11. Bye-bye. Bye-bye. Sa blood parasite na test natin, sa Babesia positive na siya agad. Babesia. Ano po yun? Babesia is still nakukuha sa kagat ng kuto. So, maraming klase. Actually, 7 types to eh. Meron tayong PCR to check. Pero sa ngayon, ang pinaka-common na muna yung sinuggest ko. Uy! Ano yun? May nakasulit din. Stop! It's a duck. Dapat kami lang pupunta bukas kay Summer tsaka si Ate Shani. Sabi niya saan daw kami pupunta. Sabi ko kay Summer, dadalawin si Summer. Gusto daw nilang makita si Summer. I thought she was coming home tomorrow. Yeah, yun yung alam niya. Sabi niya sa akin, ang saya-saya niya, sabi niya pa, yehey, uuwi na daw si Summer bukas. So, depende yun sa kung mag-recover siya ng fast, then makaka-uwi na siya. We gonna know tomorrow. Yan, kaya matulog na. Si Ina naman. Nasa si Ina. I miss Summer. Oo, namimiss natin lahat na. Even if she's smelly, I miss her scent around the house. Because you know she's there. Namimiss din naman niya tayo. When? Ako? Hindi yata ako. Joke. Kasi lagi ko pinapagalitan si Summer. Sama ka bukas.
Yeah. Of course she is. Sige na, nanginginig din kamay ko. O, wala nang galaw. Tulog na. I can see your muscles. Tulog na. Good night. Kita tayo bukas. Now we don't have to rush to put our shoes on again because of summer. Summer what? Because she blocks the door sometimes and she's too sleepy, so she sleeps by the door. And then we say excuse me, but she still doesn't want to leave. But now we can just put on our shoes. Kinakagat kasi niya yung shoes pag ayaw niya kaming paalisin na. Yeah. Binablock niya talaga kami dun sa sapatosan. Ayaw niya umalis. Lalo na maiwan siya mag-isa dito. But we're gonna visit some. Ayan na, papunta na kami kay Summer. Umaambon pa naman. Dito na kami, ayun, sa cornerstone. How are you? Hi, Summer! You wanna go outside? Magpagaling ka na kasi para uuwi na tayo. Hi, dog! Nag-respond siya sa inyo, ma'am. Okay. Nag-wag naman. O, continuous pa yung kanyang meditations kasi yung fever on-off pa. Kasi di ba kahapon nawala yung fever. Kanina umaga bumalik yung nag-update ako ng morning. Babesia and anaplasma. Dalawang klase ng blood parasite ang meron siya. Saan po nakukuha yun? Sa kalat ng puto. Ano po yung sabi, lalabasan siya ng dugo sa ilong? Hindi naman. Pero pag mababa ang platelet. Di ba po mababa yung platelet niya? Pero hindi specific symptoms ng blood parasite. Broad ang symptoms niya. Pwedeng sa ibang dogs makikita yon, pwedeng sa iba hindi. Ilang days po yung recovery? Depende mo. Pag tuloy-tuloy ang appetite niya bukas, baka pwede lang siya sa bahay i-manage. Sana po. Kasi- Dahil malakas naman po siya kumain. Nauubos niya ang meal na sinaserve sa kanya. Fever kasi symptom lang din siya ng sakit. Hindi siya pinaka-problem. So, sa infection niya, dun ko siya na dahil sa blood parasite. Kaya ino-observe ko pa ng ibang symptoms pa. Pero so far, pwedeng dahil sa blood parasite. Pero hindi din lahat ng dogs mataas ang fever lagi with that blood parasite unless may iba pang possible problem. Kaya ko rin tinatanong kanina morning kung neutered na ba siya. Kasi sa age nila, pwede na rin yung pyometra, infection sa matres. O sa mga intact, yung mga hindi pa nakapon. Pero so far, wala pa naman akong symptoms na nakikita ng pyometra. Paano pong symptoms Pwede niya? magkakaroon ng discharge, sa vaginal discharge. Kasi ang pyometra, nagkakananak sila sa matres. I-minomonitor din siya doon. Kailangan po talaga niya i-neuter pagka Pag gumaling? Pag gumaling, hindi naman required, pero mas okay kaysa mas pag walang healthy sa partner. kanila. Oo, lalo pag wala kayong plan na pabuntis siya. Ilang years po siya pwedeng ipanito? As early as 6 months old, pwede na. The more na magkakaedad sila, the more na mas mataas ang risk ng surgery. Kasi major surgery siya under general anesthesia, tapos open ang tiyan, tinatanggal yung uterus niya, ovaries. Delikado pala yun. Sana pala na maaga pa lang. Opo. Okay lang siya ganyan, pero pag may ginagawa sa kanyang ayaw niya, Nangagat na siya. yung pag pinapasok siya dyan. Wala po kasi siyang kulungan sa bahay. Talagang nakakawala lang. Feel better ha, para makauwi ka na. Pang good year ka lang yan Uy, naku naman. Uy, naku. Di ba, Natasha? Mamayang 5 yung kain, and after kain, i-walk na siya. Si Pia daw? Ay, si Pia din? Ay, kawawa naman. Sige, Diba? Dami mga bisita, summer. Kada umaga, inaamoy niya talaga lahat. Pagising ng lahat. First time din po kasi sa kanya na naging ganyan siya ng sobra. Yung fever niya, nanginginig siya ng sobra. Ngayon, first time niya na-confine. Nawalan din po siya ng boses Tumatahol po ba siya? Hindi pa. Nawalan po siya Malat ng po boses. siya. Pero hindi pa siya nag-try magkahol. Hindi ko narinig na malat. I love you. Uwi ka na Konting days na lang Malapit ka nang gumaling. Malakas ka na daw pala kumain. Eh, paano ka makapag-play? Walang grass dito. Hindi na
Kasi nga, niya, ayun na nanginginig pa. kasi nga on and off ang lagnat niya. Magaling ka sa mga, I love you. Love ka namin lahat. Kaya nandito ka para gumaling ka ha. We're waiting for you na sa bahay. Pahinga na yung baby na yan. Sabi niya, ano bang pahinga yung sinasabi mo? Huwag namang pahinga. Joke. Medyo umokay na yung mukha niya. Oh. Pero, ayan na, nanginginig pa rin siya. Tumahol ka nga, Summer. Tahol ka. Ikaw ang amoy ng buong kwarto na to. Naaamoy kita. Malayo pa lang, ikaw na naaamoy ko. Alam ko ang amoy ng baby namin eh. Malingasaw talaga. Alam na alam ni ate. Sige na, alis na kami. Hindi ka na namin istorbo sa iyong palasyo. Uuwi ka na bukas. Picture lang. Picture ka. Smile. Oh, bye-bye, Summer. Bye. See you tomorrow at home, ha? Yeah? I see you. Your eyes is moving, oh. Bye-bye. Uwi ka na. Uwi ka na ni Pia eh. Nakikipag-usap po. Baka naman ano ba? Uy ko, ano, baby ko. Uy ka na kasi. Her face is square. Kagabi pa, sabi niya, hindi sa summer daw. Ako nga iniingatan ko pa yung pagbukas ng pintuan ko kanina eh. Alala ko, ay wala pala siya. Kaya nga pagbaba ko ng couch, dinadahan. Dalaw ulit kami dito, yun. Hindi na, uuwi na siya eh. Uuwi na siya. Uwi na daw siya, sabi niya kanina. Hindi niya narinig. Sige na, bye-bye. Bye, Summer. See you tomorrow. So, ayan guys. Tapos na kami. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay. And, diretso kami sa hypermarket. Mag-amalengke lang kami ng mga konti pang kailangan. Punta na tayong hypermarket. Dito na kami sa hypermarket. Do you need this one? Daming tao sa loob. Bumili lang na inumin ng mga bata. Ito na lang, no? Para hindi mahirap. Meron sila mga ganito. Pili tayo. Ito halayang. Pero ito tomorrow. Ay, dito. Ito January 8. Ayan. Ito na lang. At saka yan. January 8. January 8 din to. Okay. Napakagandang grapes. Hindi ka magsisisi, ma'am, matigas pa. Ubus ka na, oh. Nakali ka na. Lapit na tayo matapos. Coffee na lang and creamer. Yan ang cart update natin. Tapos na, cashier na. No summer. No summer. Nakatali ba si Summer? Nakatali? Ato na mga Summer? Ito na mga... kayo? Ay, hindi siya gumagalaw. Tatampoy. Binuksan ko yung Oy, that's mine. punta kami. Nahawakan ko yung mukha niya. Nasa bahay na tayo, nakakain na kami. Mag-haul na muna tayo, konti lang to. And yung update para kay Summer. Siyempre kasama natin yung mga bata, may mga dagdag to ng mga pang-ambulate. Pero ito yan kay ate, pang merienda niya pagka biglaan siya nagutom. At wala. May salud. Yan ang pang New Year natin. Pa mo to. Happy New Year, everyone. Bukan din yan. Ito na, tuloy na tayo. May nagpa-commercial lang sila huli. And ayan, nakabili na tayo ng tinapay natin. Sa Landers nga kasi, walang ganito. Kaya isa-isa lang tayo ng tinapay sa Landers na kuha. Oh, hiwa-hiwalay. Full kernel, tsaka ito, tigda-dalawa. Para sa mga pang-ingredients. Para sa laundry na pag magpapalabas sa laundry shop. Ito, bumili ko na ito, oh. Almusal. Tinapa. Sarap na ito.
Ito nakabili ako nito, lemon juice. Yung pang ano ba, parang hindi na tayo bumibili ng ano. Meron ito sa Japan nasa ganun. Parang parang lemon talaga siya, pero plastic. For sausawan. Oo. Para kung wala ka talaga ng totoong lemon, ito. Sana okay ito. Okay, next bag tayo. Ang dinayo natin, paulit-ulit ako, dinadayo sa Hyper at sa Robinson Supermarket. Ito. Yung kape namin. 4 na creamer. Ito, paper towel. Ay, ito itlog na maalat. Bumili ako nito. Kainin na natin. Ube and kutsinta. Kamatsili na sa isip ko. Tingnan nyo yung expiration. Guys. Kasi kanina, malapit na yung expiration. Buti nakata ni ate. So, ito yung mga prutas na binili natin. Yung green grapes. Yung purple na grapes. Medyo hilaw pa ng konti na saging. Kasi nagugustuhan ni Pia ngayon yung sa bread, yung peanut butter spread. And ito, ini-slice niya sa tinapay. Ayan, orange. And apple. Last na pang pabulate. Ayan yung mga napamili natin sa hypermarket. So, ayun nga guys, yun yung update kay Summer na maganda naman yung progress niya. Nung in-advise ng unang check-up niya, sa air condition room lang siya pwedeng magstay para makaka-help yun sa lagnat niya. Pag kailangan niyang mag-CR sa labas, ayaw niya nang bumalik sa air condition room. Hindi katulad doon sa ospital, naka-dexter siya. In short, mapapagaling siya doon. Kasi dito sa bahay, nag-dehydrate siya, kaya siya in-admit din. Dahil yung bibig niya dito sa baba, malaki kasi yung bibig ni Summer Pero noong time na dehydrated na talaga siya, hindi namin alam na gano'n na siya ka-severe ka-dehydrated. Yung dito niya, nakapasok na gano'n sa loob doon, lumiit yung dito niya. Yung sobra nang nagdidikit-dikit siguro sa loob. Ang sinabi din naman ng unang clinic na for confinement ASAP. So, ibig sabihin, critical yung condition ni Summer. Mula inuwi namin dito si Summer na maliit siya, sakitin na talaga siya. In and out siya sa ospital talaga. Pero yung ngayon nga ay malala talaga na confine na siya. Dahil lang sa kagat ang garapata, no? Dati, hindi natin napapansin na kahit puro garapata na yung isang aso. Kami sa Tondo, nagka-aso din kami. May mga garapata din. Hindi ko na balitaan na namatayin yung aso, nilagnat ng bongga yung aso dahil sa garapata o baka dahil hindi pa masyadong ma-virus dati? Feeling ko kasi dati, yung dating garapata, wala pa silang ganong klaseng sakit na hinahawa sa aso. Kasi dati kahit sobrang daming garapata ng aso natin, si Choco, hindi naman yung nagkakaganyan. Diba guys? Yung mga dati, hindi pa deadly ang garapata. Ngayon ang grabe na. Gusto lang din namin itong i-share para awareness din na kasi kami ilang araw din bago namin dinala sa clinic si Summer para ma-check. Hindi namin kayang makita siya na nagsasuffer siyang gano'n. Halos hindi na gumagalaw. Baka mamaya pagising namin, wala na, diba? Summer, let's go. Let's go. Uwi na tayo. Let's go, let's go. Thank you, Kuya. Thank you po, Doc. Bye-bye. Ito na, nilalakad na namin si Summer. Hindi pa siya nagpupup mula na na-admit siya. Yay! Uwi na, Summer! Uwi na! Uwi na po! Na-miss niya kami, no? Miss mo kami, Summer? Dami pa siyang kailangan obserbahan at i-maintain para gumaling. Uwi na si Madam! Welcome home. Hello po. Hi, Summer. Happy ka na? Magaling na yung mga galing sa niya. Sa dextrose niya. Hindi gano'n siya.
ng gusto niya. Nandyan yung recovery canned food, may boiled egg. Ang yummy. Sabi niya, ang sarap magkasakit. Nakakain ko yung gusto ko na summer. Taka ng pinayat niya. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood and sana ay nagustuhan nyo ang ating vlog ngayon. May natutunan kayo, lalo na sa mga may fur parents.